balita ngayong tanghali. Planong pag-aangkat ng sibuyas, dedesisyonan ng Department of Agriculture ngayong araw. Pag-amienda sa Maharlika Wealth Fund, tatalakayin ng mga mambabata sa Kamara. Singil sa kuryente ng Meralco muling tataas ngayong Disyembre. Singer na si Jobit Baldivino pumanaw na sa edad na 29. At Canadian diva na si Celine Dion na diagnosed na may rare neurological disorder. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 9, 2022. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang masyadong magiging epekto sa kabuuang takbo ng ekonomiya ng bansa ang patuloy na pagtaas ng inflation rate. Ayon sa Pangulo, may mga nakahanda na silang hakbang upang matugunan ang epekto nito sa mga mamamayan. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok. Kung maalala ninyo sa pagsimula namin, dito sa administrasyong ito ay pinag-usapan na namin ay trabaho talaga ang aming uunahin. Kaya yan ang nakikita ngayon natin na nangyayari. Pagpatuloy lang natin yan. Paglikha ng maraming trabaho ang isa sa nakikitang paraan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maibsan ang epekto ng mataas na inflation rate. Ayon kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, kumpiyansa siya na hindi magkakaroon ng recession sa bansa. Kaya kahit papaano ay hindi malakas ang loob natin, hindi tayo magkakaroon ng recession dito sa Pilipinas dahil masyadong mababang unemployment rate. Batay sa latest Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 4.5% ang unemployment rate noong Oktubre. Katumbas ito ng 2.24 million na Pilipinong nabawas sa bilang ng walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 7.4% noong October 2021 at 5% noong Setyembre. Bukod sa paglikha ng trabaho, humahanap pa niya ng mga paraan ng kanyang administrasyon upang matulungan ang mga sektor at pamilya na apektado ng inflation. Gumagawa kami ng marami pang ibang paraan para maging mas magaang sa bulsa ng ating mga kababayan itong napakabilis na pagtaas ng presyo ng kung ano-ano mga bilihin. At asahan ninyo na lahat ng paraan na maaari nating gawin ay gagawin natin para pababain ang inflation rate at gawing mas mabagal man lang ang pagtaas ng presyo. Sa tingin naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, tama ang mga ginagawang hakbang ng administrasyon upang ibangon ang ekonomiya ng bansa. Well, tama naman ang ginagawa ng gobyerno ngayon. The name of the game is getting investments and creating jobs. So yung pagbiyahe-biyahe ng Pangulo sa iba-ibang bansa, talaga nakaka-attract na investment yan, no? Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin, daing ng mga manggagawa ang maliit na minimum wage sa bansa. Kaugnay nito, isang karaniwang pamilya sa Metro Manila ang naglahad ng kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Saan nga ba aabot ang minimum wage na natatanggap ng kanilang pamilya? Alamin natin yan sa report ni Asher Cadapan Jr. Hindi malaman ni Richelle Jumaani kung paano pagkakasyahin ang kinikita ng kanyang asawa na isang minimum wage earner. 570 pesos lang ang arawan na sahod nito sa pinapasukang trabaho sa Caloocan City. Bukod kasi sa pangangailangan nilang mag-asawa, may 3 silang anak na malaki rin ang gastusin. Kulang na kulang po talaga yung kinikita ng asawa ko sa aming mga anak niya, 3 nag-aaral, mga gastusin. Pagkain pa lang, di talaga sapat yung minimum wage, yung 570. Kahit anong kayod kulang na kulang pa rin. Sa kwenta ni Richelle, sa pagkain lang napupunta ang 570 pesos na kita ng minimum wage earner sa Metro Manila. Hindi pa kasama dito ang bayad sa tubig, kuryente, gamot, pamasahe at gastusin sa eskwela ng mga bata.
Kaya kung susumahin, aabuti ng mahigit 900 piso ang karaniwang ginagastos nila sa araw-araw. Maswerte pa ang kanyang pamilya dahil hindi na nila kailangang magbayad ng upa ng bahay. Sa komputasyon ng Ibon Foundation, aabot sa nasa 4,400 pesos ang buwanang upa sa bahay na binabayaran ng karaniwang pamilya na may 5 miyembro. Katumbas ito ng nasa 146 pesos kada araw na kailangang itabi para sa upa sa bahay. Hindi pa dito kasama ang iba pang mga gastusin gaya ng load sa cellphone at internet, damit at footwear, mga gastusin sa espesyal na okasyon at mga gamit sa bahay. Ibig sabihin, sa 570 pesos na sahod ng isang minimum wage earner at mahigit 930 pesos na gastusin sa araw-araw ng pamilya ni Richelle, mahigit 360 pesos ang kakulangan sa kanilang tinatanggap. Bunsod ng maliit na sahod kasabay ng malaking gastusin ay napipilitan ng asawa ni Richelle na hindi na mag-day off sa trabaho habang siya ay sumasideline para kumita ng extra kahit na may iniindang malubhang sakit. Kaya naman sang-ayon siya sa suhestyon ng Ibon Foundation na doblehin ang minimum wage o gawing 1,140 pesos ang arawang sweldo. Mas maganda at malaking tulong po sa aming may hirap yung yung dagdag nilang gawing 1,000 ang minimum wage. Kasi nga po, sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon at mga gastusin po talaga, mas kailangan namin yun mga trabador. Hamon ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa pamahalaan, itaas ang minimum wage para magkaroon ng disenteng pamumuhay ang mga Pilipino. Para sa amin, usapin ng sahod, ito ay pinakamabisang paraan para makatamasa naman ng kaunting ginhawa ang ating karaniwang manggagawa. Kung ang mga negosyante ay sinasabing nahihirapan sila magbigay nun, hindi namin dapat patunayan nila yon. At yung gobyerno, sana naman mas pinapanigan yung mga manggagawa. Sa halip na pabigat sa manggagawa na ipaliwanag na ito kailangan ng sahod, balik na rin natin. I-challenge ang mga employer, talaga bang hindi kaya magbigay? Aminado naman ang Employers Confederation of the Philippines na magiging hamon ito para sa mga maliliit na negosyante. Ano problema ron? Bibigay pa na higit sa hinihingi nila yan. Pati yung mga benepisyo, yung bonuses, meron nga nagbibigay ng 14, 15, 16-month pay. So, ang problema natin talaga, yung mga micro na 90% nating industry, yung micro, 8% yung mga small. Yun ang mga may problema. Kahit na anong gawin mo, wala na magagawa yung mga employer doon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umaasa ang ilang manggagawa na maipapasa ang isinusulong na panukalang batas para sa mandatory insurance coverage ng mga construction worker. Narito ang report ni Bernadette Tinoy. 12 taon na mula nang maaksidente sa pagko-construction si Tatay Edelberto Madriñal. Matapos maaksidente ng baldado ang kanyang katawan dahilan upang matigil siya sa pagtatrabaho. Hiling nito na sana ay matulungan siya ng gobyerno. Sana matulungan kami mga ganito, mga na-aksidente sa mga construction. Lalo na yung walang mga benefits, walang SS, walang tutulong. Nitong ika-6 ng Disyembre, inihain ni Senator Sherwin Gatchalian ang Senate Bill 821 o ang Construction Workers Insurance Act. Layo nito na obligahin ang mga employer na mabigyan ng mandatory group personal accident insurance coverage ang mga nagtatrabaho sa construction. Ayon sa General Manager ng isang construction company na si Marvin Balanlayos, malaki ang maitutulong ng panukalang batas dahil ang mga construction worker ang unang naaaksidente. Okay po tayo dyan para po dun sa ating mga construction worker. Dahil po pag nagkakaroon ng mga sakuna, mga accident sa mga building, sila po yung unang tinatamaan. Bali, meron naman po mga existing na. Kailangan lang po sigurong i-check ng ating mga authority. Sa industriya ng konstruksyon, mayroong tinatawag na CARI o Contractors All Risks Insurance kung saan nagbibigay ng insurance sa mga proyekto at kliyente. Sa mga manggagawa naman ay mayroong tinatawag na compensation benefit sakaling maaksidente. Naniniwala naman si Attorney Sunny Matula ng nagkaisa coalition na mas madadagdagan ang benepisyo ng mga manggagawa bukod sa minimum standards na ipinoprovide ng batas.
Napakaganda po yung proposal ni Senadora Gatchalian at ako'y natutuwa na may panukala ngayon sa Senado patungkol dito sa coverage ng construction workers insurance. Yung sa kasalukuyan naman ay mga minimum standards yan as provided by law. But our employers can provide higher benefits. So like this additional coverage of insurance for construction workers. Ayon sa naturang panukala, ang coverage ng insurance ay magsisimula sa unang araw ng pagtatrabaho ng construction worker hanggang sa pagkumpleto ng construction project o sa pagtatapos ng kontrata ng trabaho. Ang mga premium na babayaran sa insurance company ay magmumula sa employer at hindi dapat ibawas sa sahod ng mga construction worker. Mula noong Hunyo ngayong taon ay sunod-sunod ang mga aksidente na naitatala sa bansa kaya malakian niya ang maitutulong ng panukalang batas na magbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa. Bernadette Pino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinamamadali na ng Department of Justice sa Kongreso ang pagbalangkas ng Implementing Rules and Regulations ng SIM Card Registration Act upang masugpo ang tumataas na kaso ng child exploitation sa bansa. Narito ang report ni Dante Amento. Nagbigay na ng opisyal na sulat ang Department of Justice sa United Nations hinggil sa ginagawang hakbang ng gobyerno upang labanan ang kaso ng child exploitation sa Pilipinas. Natalakay ang naturang isyu sa pagpupulong kahapon ni United Nations o UN Special Rapporteur on the Sale and Sexual Exploitation of Children, Mama Fatima Singhate at Justice Secretary Crispin Rimulya. Kabilang sa mga hakbang ng Pilipinas ang pagpapasa ng SIM Card Registration Act na ayon kay Secretary Rimulya ay implementing rules and regulations na lang ang hinihintay para ganap na maipatupad sa bansa. To speed up the working out of the IRR para dito sa SIM Card Registration para immediately maging executory na at ma-identify na natin lahat ng perpetrators. Kasi habang ganyan na nangyayari, hanggang ngayon, prepaid pa rin ang ginagamit nila para prepaid sa 3G, 5G, 4G, mga data plans ng telco ang ginagamit nila sa karamihan ng mga kaso ng child sexual, online sexual exploitation at syempre sa pagbubugaw din ng mga bata. Hindi na rin itinanggi ng kalihim na nangunguna ang Pilipinas pagdating sa problema sa child sexual exploitation. We're number 1 in the world. Dapat mawala na ito. Yun ang effort talaga ng gobyerno ni Pangulong Marcos na itigil na itong ganitong status ng Pilipinas. Nangunguna tayo sa child sexual exploitation. Hiniling na ng Pilipinas sa UN na magkaroon ng database sharing ng mga foreigner na may ginawang krimen sa ibang bansa upang pagpasok pa lang sa Pilipinas ay agad mahuli ang mga ito. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatawan na ng preventive suspension ng Kolehiyo San Agustin ang 10 mag-aaral na sangkot sa nangyaring suntukan sa loob ng kanilang paaralan sa Makati City. Kasama rin sa iniimbestigahan ngayon ang naipuslit na asero o brass knuckle ng isang estudyante na ginamit sa nangyaring bugbugan. Samantala, itinuturing naman ng DepEd na nakababahala ang pangyayari at tiniyak na magsasagawa ng investigasyon ukol sa insidente. Narito ang balita ni Janice Inhente. Wala pa tayo dun sa disciplinary procedure na phase kasi hindi pa rin kompleto yung reports, and in fact wala pang written complaint, no? Gagawin pa lang din yung complaint ng parents. Hindi na muna pinapapasok sa klase ng pamunuan ng Kolehiyo San Agustin sa Makati City ang 10 estudyante na sangkot sa nangyaring suntukan sa loob ng comfort room ng eskwelahan noong Lunes. Paliwanag ni Attorney Joseph Estrada, ang legal counsel at tagapagsalita ng Kolehiyo San Agustin, pinatawan muna ng preventive suspension ng mga estudyante upang maiwasan na maulit ang nangyaring gulo sa loob ng paaralan. Aniya, nakausap na rin ng pamunuan ng eskwelahan ang mga magulang ng mga nasabing estudyante hinggil sa pangyayari. Dalawa sila into a fist fight
But apparently, hindi lang sila yung involved doon because there were other students who were also in the CR who were watching, who were taking videos, and probably would have some idea that it will take place. Yun, so more or less 10 sila, kasama na yung 2 nag-away at kinuha na rin ng statement yung mga ibang mga bata. Ayon kay Attorney Estrada, kasama rin sa iniimbestigahan ngayon ang naipuslit na asero o brass knuckle na ginamit ng isang estudyante para manakit ng kapwa nito mag-aaral. Pati na ang paggamit nito ng cellphone para kuhanan ng video ang pambubugbog. Saan nakuha yan is also part of the investigation. A question that is there, no? Hindi lang sa paano nakapasok. Paano siya nagkaroon noon in the first place is also the question that needs to be asked. Matapos ang pangyayari, ikinukonsidera ngayon ng Kolehiyo San Agustin na mas higpitan pa ang pag-inspeksyon sa gamit ng mga estudyanteng pumapasok sa paaralan upang masigurong walang maipupuslit na mga bagay na maaaring magamit sa karahasan sa loob ng paaralan. Pag mga ganyan, isip mo, magdadala ba tayo ng metal detectors na sa school like malls or di ba parang you think it would be too much? Would there be intense checking of things? But you have to balance kasi some might naman feel that these are intrusive policies, no? Na kailangan kapkapan o tingnan lahat ng gamit. So all of these are come into consideration. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Education sa Kolehiyo San Agustin kaugnay ng insidente na itinuturing nitong very concerning. CSA, Kolehiyo San Agustin, is a private school. As far as DepEd is concerned, it only has reasonable supervision and regulation over private schools. However, natasan din natin kaagad ang ating regional director at ating schools division superintendent para po makipag-coordinate mismo sa CSA para malaman kung ano yung mga hakbang na ginagawa nila. Still continue to monitor yung situation para makasigurado at makita natin na talagang nagkakaroon ng investigation ukol dyan. Muli namang nagpaalala ang DepEd na zero tolerance ito laban sa anumang klaseng pang-aabuso sa mga paaralan, kabilang na ang bullying. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng DepEd, bagamat may sariling palatuntunan ang mga pribadong paaralan, bukas pa rin ang kanilang tanggapan sa mga private school students na nakararanas ng pang-aabuso. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang babaeng nabangga ng tricycle habang tumatawid sa kalsada sa Butuan City. Agad na naisugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng matinding pinsala matapos ang aksidente. Narito ang report ni Joshua Antonio. Mo pag-ana-ana ko ba, mo gyud paglagubo diha sa tungod sa Bikiri. Put gani siya dito man to siya dapit dito. Pagkabangga niya, diri na siya. Oh, tambling-tambling ang bata na, yung tiil na pagkabirada sa Isang concerned citizen ang tumawag sa Butuan City Disaster Risk Reduction and Management Office upang ipaalam ang isang aksidente sa Kilometer 3 Baan Highway. Kaagad namang nakipag-ugnayan ng DRRMO sa UNTV Rescue Team sa Agusan del Norte. Walang malay ng datnan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babae sa lugar. Ayon sa nakakita sa pangyayari, patawid sa pedestrian lane ang biktima ng mabangga ito ng tricycle. Nakilala ito na si Nicole Joy Lanuza, 19 na taong gulang at nakatira sa Barangay Baan, Kilometer 3, Butuan City. Sa ginawang assessment ng rescue team kay Nicole Joy, nakitaan ito ng pagdurugo sa kaliwang tenga at baba na kaagad nilapatan ng first aid. Nilagyan din ito ng cervical collar upang maingatan ang spinal cord at maiwasan ang additional injury. Ang injury ng patient ay may bleeding siya sa kanyang tainga. Agad namin siyang nilapatan ng first aid yung bleeding at saka tinagyan ng C-collar. Dahil critical ang kondisyon ni Nicole Joy, kinailangan itong dalhin kagad sa ospital. Sa load and go, ang treatment, ang ginagawa natin is very minimal lang on the scene. Ang gagawin natin doon ay iba-backboard natin ng maayos, and then pagdating sa loob ng rescue vehicle, doon na natin ginagawa yung further assessment,
yung further management ng pasyente on the way sa hospital. Ibig sabihin, hindi tayo nagtatagal masyado on scene. Kasi nga, very critical yung situation ng patient. Kaya kailangan mabilis. And yet, maayos natin siya na madala sa hospital with treatment, with management, and all the necessary procedure para mailigtas yung pasyente. Isinugod ng grupo ang pasyente sa Butuan Doctors Hospital para sa agarang atensyong medikal. Muli naman nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na magminor kapag may pedestrian lane na makikita para na rin sa kaligtasan nila at ng mga tumatawid. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Pumanaw na sa edad na 29 ang singer na si Jovit Baldivino. Kinumpirma ito ng kanyang asawa sa panayam sa isang radio station kaninang umaga. Bago pa ang kanyang pagpanaw, nauna nang napaulat na na-confine sa isang ospital sa Batangas si Baldivino noong linggo matapos umunong mag-collapse at makomatose. Nakilala si Baldivino bilang kauna-unahang kampiyon sa isang talent search taong 2010. Nagsilbi rin siya bilang isa sa mga interpreter sa Grand Finals ng A Song of Praise Music Festival noong 2016. Malungkot na ibinalita ng sikat na Canadian diva na si Celine Dion na na-diagnose siya na mayroong stiff person syndrome na isang rare neurological disorder. Sa isang video na ipinost ng singer sa kanyang official Instagram account, malungkot na ibinahagi nito ang kanyang medical condition dahilan upang kansilahin ang kanyang upcoming concert sa Europa. Ayon kay Celine Dion, apektado ng kanyang sakit ang kanyang pagtayo, pagkilos, maging ang kanyang pag-awit. Recently, have been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome, which affects something like 1 in a million people. Unfortunately, these spasms affect every aspect of my daily life, sometimes causing difficulties when I walk and not allowing me to use my vocal cords to sing the way I'm used to. It hurts me to tell you today. Sa kabila nito, sinabi naman ng singer na sinisikap niya at ng kanyang mga doktor na gumaling ang kanyang sakit at nagpasalamat sa kanyang mga anak at sa lahat ng kanyang mga taga-suporta. Humiling din ito ng dasal at paumanhin sa kanyang mga fans. Pinaiimbestigahan na ng Department of Foreign Affairs ang pagkamatay ng isang overseas Filipino worker sa Qatar. Ito ay matapos na mapaulat na nasawi ito habang nagtatrabaho sa isang training site para sa FIFA World Cup 2022. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy ng Doha sa mga kinauukulan upang malaman ang sanhi ng insidente. Gayon din sa pamilya ng OFW para sa pagpapauwi ng labi nito sa Pilipinas. Posibleng maharap sa kaso ang employer ng nasawing OFW kapag napatunayan na may kapabayaan sa kanilang bahagi ng humantong sa pagkasawi nito. Ipinaalala ng Metropolitan Manila Development Authority na maaring mag-file ng complaint online ang mga motoristang may reklamo sa kanilang mga tauhan. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa isang enforcer na nahuling nangongotong sa isang motorista sa Quezon City. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, maging ang mga violation na in-issue sa mga driver ay maaring questionin dito. Kailangan lamang fill-upan ang tanong online at agad nilang aaksyonan ito. Pinasinayaan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2 helicopters na binili ng Pilipinas galing Turkey. Para mabigyan tayo ng iba pang detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, saan na gagamitin itong mga bagong biling helicopters?
Yasaga, ito ay strike aircraft na gagamitin ng Philippine Air Force sa kanilang mga operasyon. Pagpapalakas ito sa surface strike system ng PAF. Magagamit ito sa close air support para sa ground troops at armed surveillance. Kaugnay nito, nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Turkish Aerospace Industries at Turkish government sa suporta nito sa pagpapalakas ng kapasidad ng Philippine Air Force. Ngayong araw kasi pinasanayaan ng Pangulo ang 2 Turkish attack helicopters. Ito ang pinakabagong karagdagan sa air assets ng bansa sa ilalim ng modernization program ng Philippine Air Force. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Tatalakayin ngayong araw ng mababang kapulungan ng Kongreso ang gagawing pag-amyenda sa ilang probisyon na nakapaloob sa panukalang batas na bumuo ng isang sovereign wealth fund sa bansa. Alamin natin ang iba pang mga detalye sa ulat ni Aileen Cerudo live. Aileen, ano-ano ang mga inaasahang mababago dito sa panukalang Maharlika Wealth Fund? Yes, Ella, una nga sa abangan natin ay kung magkano ang kukuning pondo mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Matatandaan niyang inanunsyo ni Marikina Representative Stella Kimbo na inalis na bilang contributors ang Government Service Insurance System o GSIS at ang Social Security System o SSS. Ayon sa mambabatas, tatalakayin pa kung parehong halaga pa rin ang ibabawas sa BSP. Nasa 175 billion pesos sana ang kabuuang kukunin sa dalawang government financial institutions, 125 billion pesos sa GSIS at 50 billion pesos sa SSS. Pag-aaralan nga din kung kailangan bang bawasan ang 275 billion peso initial budget ng MWF o maghahanap pa ng iba pang pagkukunan ng pondo. Inaasahan ngang tatalakayin din ang mga bubuo sa Board of Directors sa ilalim ng MWF. Ayon kay Representative Kimbo, maaaring maging 4 na miyembro ang manggagaling sa pribadong sektor imbes na 2 lamang. Ito ay matapos nga may alis bilang Board of Director members ang pamunuan ng GSIS at SSS. Mataas din anya ang magiging qualifications sa mga magsisilbing Board of Directors ng MWF upang masiguro na maging maayos ang operasyon at investments nito. Sa ngayon nga, Ella, patuloy pa rin ang pagtalakay ng mga mambabatas sa House Committee on Appropriation at meron ngang rekomendasyon ng ilang mambabatas na palitan na lamang ang magiging chairman ng MWF na imbis na ang Pangulo o ang Presidente ng Pilipinas ay magiging Secretary of Finance na lamang ang mamumuno. Mamaya aantabayanan natin kung mayroon pang pagkakasunduan na babaguhin sa panukalang batas. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aileen Cerudo live na nagulat mula sa Taytay, Rizal. Welcome development sa ilang senador ang pagtatanggal sa Government Service Insurance System at Social Security System bilang pagkukunan ng pondo sa panukalang Maharlika Wealth Fund. Pero tingin ng isang mambabatas, mahihirapan pa rin itong makausad sa Senado. Narito ang report ni Harleen Delgado. Mas bukas ngayon ang ilang senador sa ginawang pag-amyenda ng mga kongresista sa panukalang Maharlika Wealth Fund kung saan hindi nakasama ang Government Service Insurance System o GSIS at Social Security System o SSS sa pagkukuhanan ng pondo. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva nagpasalamat sa mga kongresista sa pagtugon sa panawagang huwag nang isama ang dalawang ahensya. Ipinanukala rin ng mambabatas ang ilang alternatibo na pwedeng pagkuhanan ng pondo gaya ng kita ng gobyerno mula sa mining at plastic industry. Welcome development din ito para kay Senator JV Ejercito. Tila kaparehas na anya nito ang Senate bill na inihain niya noong 17th Congress na layong magtatag din ng isang welfare fund na kukunin sa reserves at surplus ng bansa. Giit ng senador, hindi niya susuportahan ang anumang panukala na magsusugal sa pensyon ng SSS at GSIS. Wala pang kumpirmasyon mula kay Ejercito kung may plano itong i-refile ang panukala sa 19th Congress. Sa ngayon, wala pang counterpart bill ang Maharlika Wealth Fund sa Senado. Pero si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel may agam-agam pa rin sa panukala. Naguguluhan anya ang mambabatas dahil patuloy ang pagsulong sa Sovereign Wealth Fund kahit pa wala umanong surplus o sobrang kita ang Pilipinas. Patunay anya rito ang lumalaking utang ng bansa.
Nang matanong kung mas may pag-asa na sa Senado ang panukala ngayong tinanggal na rito ang GSIS at SSS, sagot ni Pimentel, anumang ideya na pabago-bago at minadali ay mahihirapan sa Senado. Si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros napuna rin ang anyay tingi-tinging paghahain ng probisyon sa Maharlika Bill. Ngunit nagpasalamat ang senador dahil kahit papano nahimasmasan anya ang mga nagsusulong sa Maharlika Fund. Pero punto niya, kailangan ito ng masusing deliberasyon at pagsang-ayon mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Nanindigan din si Hontiveros na nagpapakita lamang ang pagbawi ng mga mambabatas na hindi kailangan at hindi afford ng Pilipinas ang pagtatatag ng Sovereign Wealth Fund. Una nang sinabi ni Senate President Juan Miguel Migzubiri na aatasan niyang ilang senador na pag-aralang maigi ang panukala para malaman kung talaga bang kinakailangan ng bansa ng isang Sovereign Wealth Fund at kung oo, malagyan ng safeguards para maiwasan ang hindi tamang paggamit o korupsyon. Si Senator Francis Tolentino naman, nais na munang hintayin ang pinal na bersyon mula sa Kamara. Dahil nga hindi sa amin galing yun, hands off muna ako. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli magpapatupad ng dagdag contribution ng Social Security System o SSS at ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth pagpasok ng taong 2023. Mula sa Quezon City may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, magkano ang dagdag kontribusyon na ipatutupad ng SSS at PhilHealth sa susunod na taon at bakit magtataas ulit? Kaya 1% ang itataas sa contribution rate ng Social Security System o SSS. Epektibo yan Enero ng susunod na taon, habang ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth naman ay 1 or 0.5% ang madadagdag sa kanilang contribution o monthly premium rate sa 2023. Alinsunod yan sa inaprubahang premium rate increase para sa mga naturang benepisyo simula 2019 hanggang 2025. Ibig sabihin, sa SSS ay 14% na ang kabuang kontribusyon na babayaran para sa isang miyembro mula sa dating 13% na contribution rate. Ikakalta sa sweldo ng empleyado ang 4.5% ng contribution habang babayaran ng employer o kumpanya ang natitirang 9.5% contribution. Saklaw nito ang mga nakakakuha ng monthly salary credit na 4,000 hanggang 30,000 pesos. Para naman sa PhilHealth, mula sa 4% na premium rate ay magiging 4.5% na ito pagpasok ng 2023. Katumbas yan ng 450 pesos na buwan ang kagka sa mga sumasahod ng 10,000 piso o mas mababa pa, 450 pesos naman hanggang 4,050 pesos sa mga sumusweldo ng 10,000 pesos at 1 centavos hanggang 89,999 pesos and 99 centavos kada buwan, at 4,050 pesos naman ang babayaran sa mga nakatatanggap ng 90,000 pesos na sweldo pataas. Dahil pagdating ng taong 2025, tapos na ang mga kasalukuyang isinatutupad na dagdag singil sa premium rates ng SSS at PhilHealth, kung saan naabot ng 15% ang contribution rate ng SSS, habang 5% naman ang magiging contribution rate sa PhilHealth pagdating ng taong 2025. Yan muna ang latest balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. live na nagulat mula sa Quezon City. Inianunsyo ngayon ng Manila Electric Company o Meralco na muli na namang tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Disyembre. Sa abiso ng Meralco, nasa 0.33 centavos per kilowatt hour ang inaasahang dagdag sa paparating na bill. Nangangahulugan ito ng dagdag na 66 pesos para sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, 99 pesos kung 300 kilowatt hour, 132 pesos kapag 400 kilowatt hour at 165 pesos naman kung umaabot ng 500 kilowatt hour ang konsumo. Nauna nang sinabi ng Meralco na posible ring tumaas ang singil pagsapit ng Enero matapos itigil ng planta ng San Miguel Corporation ang pagsusupply ng kuryente sa Meralco. Nagpatawag ng pagpupulo ngayong araw ang Department of Agriculture at iba pang stakeholders upang desisyonan
ang plano ng pag-aangkat ng sibuyas na inaasahang makatutulong upang mapababa ang presyo nito sa merkado. Mula sa Quezon City may report si Ray Pelayo live. Ray, gaano ba karami ang imbak na sibuyas ng bansa at gaano ba kalaki ang kinokonsumo natin ito kada buwan? Ella, ayon sa Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture na si Rex Estoperes, nasa 10,000 tons yung inventaryo ng sibuyas sa mga cold storage sa bansa. Inaasahan din niya na may aanihin ang mga unang nagtanim ng sibuyas na aabot sa 5,000 tonelada. Pero ang konsumo ng Pilipinas kada buwan ay maabot sa 17,000 tonelada. Ayon kay Estoperes, mas mataas pa ang demand ngayong buwan dahil sa holiday season. Ilan ito sa kanilang ikukonsidera sa pagdesisyon kung mag-aangkat pa ng sibuyas. Sa ngayon ay nasa 280 pesos pa rin ang presyo ng kada kilo nito. Pero ayon naman sa chairman ng Industriyang Agrikultura o SINAG na si Rosendo So, kailangang mag-angkat ng 3,500 tons ng puting sibuyas dahil ito ang walang supply ngayon. Mga smuggled onion, anya ang nakikita sa merkado na may kasama pang malalaking pulang sibuyas. Nais ni So na paimbestigahan kung bakit napakataas ng presyo ng sibuyas kung saan nasa 141 pesos lamang kada kilo ang presyo nito kapag inilalabas sa mga cold storage. Ang dapat alamin niya ay kung gaano kalaki ang gastos sa transportasyon para makarating ito sa mga palengke, maging kasama na dito yung patong o tubo ng mga trader at retailer. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ray Pelayo. Ipinagutos ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Tutz Ople ang pagpapasara sa isang travel consultancy sa San Fernando, Pampanga na nag-aalok ng peking trabaho sa bansang Poland. Mula sa Quezon City, kumuha tayo ng detalye kay Janice Inhente live. Janice, ano yung kakaharaping kaso nitong nahuling consultancy firm ng DMW? Aga mahaharap sa kasong illegal recruitment ang iDiploman Travel Consultancy Service matapos itong mahuling nag-aalok ng peking trabaho sa bansang Poland. Sa pahayag na inilabas ng Department of Migrant Workers o DMW, walang lisensya ang nasabing consultancy firm mula sa POEA para makapag-operate. Gayon din wala itong validated overseas job orders. Pinapangakuan umano nito ang kanilang mga biktima na magkakaroon ng buwan ng sahod na 35,000 hanggang 124,000 pesos para sa mga mag-a-apply bilang truck drivers, welders at factory workers sa Poland. Aabot ng nasa 122,000 pesos ang nakulimbat ng nasabing illegal consultancy firm mula sa mga nabiktima nito na para umano sa processing fee. Agad na ipinasara ng DMW ang opisina ng iDiploman Travel Consultancy Services sa San Fernando, Pampanga, pati na ang mga opisina nito sa Santiago City, Isabela at Taboc City, Kalinga. Bukod sa illegal recruitment charges, isinama na rin ang nasabing peking kumpanya pati na ang mga staff nito sa list of persons and establishments with derogatory records at hindi na pinahihintulutan pang makasama sa anumang government recruitment programs. Nanawagan naman ang DMW sa mga nabiktima ng iDiploman Consultancy Firm na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang maasiste sa pagpa-file ng complaint laban dito. Muli namang nagpaalala ang DMW sa mga kababayan nating nagbabalak magtrabaho abroad na mag-ingat at maging matalino sa anumang illegal recruitment schemes. Sa mga nais mag-report ng kanilang complaint, maaari makipag-ugnayan sa POEA Anti-Illegal Recruitment Branch Facebook page o mag-email sa airbranch@dmw.gov.ph o tumawag sa hotline nito na 0928-721-0619. Yan ang latest live. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Janice Inhente. Pinababantayan ng hepe ng pambansang pulisya sa PNP Anti-Cybercrime Group ang iligal na bentahan ng paputok online. Ayon sa PNP Chief, dapat na mapigilan ang bentahan nito upang maiwasan ang peligro. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, papaano
Ano ang estratehiyang gagawin ng PNP-ACG para masawata itong mga nagbebenta ng paputok online? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Pinamomonitor nga ni PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr. sa mga cyber patroller ang cyberspace. Ito'y upang hindi nga makalusot ang bentahan ng mga illegal na paputok sa bansa. Ayon kay General Asurin, hindi lamang ang mga physical store ang bibisitahin ng mga pulis para mag-inspeksyon. Dahil ipinabutos niya ang cyberspace o babantayan din ng PNP ang bentahan ng paputok online. Karamihan kasi aniya dito ay mga imported na paputok na ipinagbabawal ibenta sa bansa. Malaking peligro aniya ang dulot nito kung makakalusot sa merkado dahil hindi ito dumaan sa safety inspection ng DTI. Bukod sa panghuhuli ng mga nagbebenta at gumagawa ng illegal na paputok, pagsasagawa din aniya ng awareness program ang PNP sa cyberspace para i-educate ang netizens sa peligrong dulot ng mga illegal na paputok. Kaugnay nga niyan, Ella, nagpaalala ang pamunuan ng pambansang pulisya na maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at magmulta ng 20 hanggang 30,000 piso ang sinumang magbibenta at gagawa ng illegal na pabuto. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lea Ilagan live na nag-uulat mula sa Camp Crame. Iminumungkahi ngayon ng isang infectious disease expert na gawing annual o taunan ang pagbabakuna laban sa COVID-19 na isa sa nakikita niyang solusyon upang maiwasan na dumaming muli ang malalang kaso nito sa bansa. Samantala, sinabi rin ng doktor na posibleng magdeklara ng hand, foot, and mouth disease o HFMD outbreak sa bansa sakaling dumami pa ang naitatalang kaso nito sa mga rehiyon. Narito ang report ni Gladys Tuambi. Upang mapigilan ang posibleng pagdami na naman ng malalang kaso ng COVID-19, lalo pa ngayon na maluwag na ang mga restrictions, dagdag pa ang presensya ng mga mas nakakahawang variants. Ipinapanukala ng infectious disease expert na si Dr. Rontgen Solante na gawing taunan o kada 2 taon ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Paliwanag ni Dr. Solante, ito'y dahil humihina ang bisa ng bakuna makalipas ang 6 hanggang 8 buwan matapos na maturukan nito. Ibig sabihin kahit nabakunahan na ang isang tao laban sa COVID-19, maaaring mabawasan ang proteksyon ng katawan laban sa sakit makalipas ang ilang panahon. Giit ni Dr. Solante hanggat hindi pa nawawala ang COVID-19 sa bansa, hindi rin mawawala ang posibilidad na muling tumaas ang mga kaso nito. Kaya naman mahalaga aniya ang patuloy na pagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan. Nakikita natin na pwede pa rin magbabakuna tayo at isa sa mga possible options yan baka makikita na once a year or twice a year na ang vaccination natin ng COVID para lang to maintain that protection na hindi tayo mag-develop ng severe COVID. Samantala, sinabi naman ni Dr. Solante na sa ngayon ay malabo pang magdeklara ng outbreak ng hand, foot, and mouth disease sa bansa, sa kabila ng tumataas na mga kaso nito. Gayunman, ayon sa doktor, hindi maaaring ialis ang posibilidad na magdeklara ng outbreak, sakaling magpatuloy ang pagdami ng mga kaso nito sa mga rehiyon. Ibig sabihin, medyo kalat na itong hand, foot, and mouth disease. At hindi natin masabi na kung anytime baka mag-declare tayo ng outbreak dito, especially kung maraming regions ang apektado nito. Ang importante dito na yung mga hospital hindi rin napupuno sa mga hand, foot, mouth disease ng mga kaso. Isa din yan sa mga basihan kung kailan tayo mag-declare ng outbreak. Base sa datos ng DOH, nasa 105 cases ng HFMD ang naitala sa Batangas noong Oktubre. Habang higit sa 500 kaso ang na-detect sa Albay, higit 100 kaso sa Ilocos, habang nasa 155 cases naman ang naitala sa National Capital Region. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bubuksan na ulit ang voter registration ng Commission on Elections simula ngayong Desyembre 12. Kaya naman sumakay pa sa iconic wish bus ang COMELEC upang hikayatin ng wishers at bawat mamamayang Pilipino na magparehistro para makaboto. Nagbabalik si Gladys Tuabi. COMELEC is continually bringing the service of the government to the people. And not only that, we're constantly improving the services.
Binabalak po namin na mas ilapit pa yung serbisyo ng pamahalaan sa inyo, mas paginhawahin po yung ating pagrerehistro, yung ating pagboto sa mga susunod na halalan. 3 araw na lang at muling bubuksan ng Commission on Elections and Voter Registration. Kaya puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Commission on Elections upang gawing accessible at madali para sa mga Pilipino ang pagpaparehistro. At bilang bahagi sa kampanya ng COMELEC na maraming Pilipino ang maabot at mahikayat na magparehistro at pahalagahan ang karapatang bumoto. Sumakay sa iconic Wish 1075 bus si spokesperson Director John Rex Lodianco at personal na inyayahan ang lahat ng wishers. Maintain our democracy, come and join us in the voters registration so all of you can vote in the succeeding elections. Magsisimula ang voter registration mula December 12, 2022 hanggang January 31, 2023. Bukas ito para sa mga regular at first-time voters. Pwede dito ang mga boboto sa sangguniang kabataan o SK voters, paglipat ng lugar kung saan boboto, pag-reactivate ng voting status, at pagsasaayos ng voter registration record. Kasabay nito ay ipatutupad din ng COMELEC ang Register Anywhere project na pasisimulan sa National Capital Region. Sa ilalim ng proyektong ito, ang sinumang pansamantalang nakatira sa NCR at nais makaboto sa kanilang probinsya ay maaaring makapagparehistro sa nakatalagang registration booth, kabilang ang SM South Mall, SM Fairview, SM Mall of Asia, Robinson's Galleria at Robinson's Place, Manila. You can execute the application form, swear it before our administrating officer. We'll take your picture. You go and sign in the signature pad. We'll take your thumbprints and we will be the one to send those data to your city or municipality, and we will ensure that your name will be included in the voters list. Bukas ito mula December 17, 2022 hanggang January 22, 2023 tuwing weekends. Inaanyayahan din ang lahat ng overseas Filipino workers na umpisahan ng magparehistro simula ngayong araw, December 9. To all our overseas Filipino workers or Filipinos who intend to or will be abroad by May 2025, you can now register as an overseas voter starting December 9. This will be opened in all the posts, embassies, and consulates throughout the 92 places abroad where we have embassy. Bukod sa pagbibigay suporta sa mga OPM artists at iba pang international singers, bukas din ang Wish Bus na tumulong sa pagpapalaganap ng mahalaga at makabuluhang impormasyon na ipaaabot sa ating mga kababayan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto ng Intelligence Unit ng Bulacan ang 4 na fixer sa opisina ng Land Transportation Office sa probinsya. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga may transaksyon sa LTO na dumaan sa tamang proseso. Para sa detalye ng balitang yan, humingi tayo ng ulat kay Nestor Torres live. Nestor, paano na aresto ng PNP itong 4 na fixers dyan sa LTO? Ella, nagsagawa ng entrapment operation ang intelligence unit ng PNP, kaya naaresto ang 4 na fixer ng mga lisensya ng Land Transportation Office o LTO sa Santa Maria, Bulacan. Nakuha ng PNP sa mga suspect ang 10,500 pesos na siningil umano ng mga ito sa kanilang mga kliyente. Kinilala ang mga suspect na sina Teddy Pinkihan, Michael Otria, Jerry Recomanta at Ricardo Sunaya. Sinampahanan ng kasong robbery, extortion at usurpation of authority ng PNP ang mga umano'y fixer sa LTO. Sa ngayon, magpapakalat ng uniform personnel ang Bulacan PNP at Land Transportation Office sa mga LTO office sa Bulacan para manghuli ng mga fixer. Magsasagawa din ang mga otoridad ng surprise inspection sa mga LTO office. Ela, sa mga bagong kukuha ng lisensya, required ng LTO ng ang driving school certificate o may bayad na 3,000 to 10,000 depende dito sa driving school. Babala naman ng PNP at ng LTO sa mga fixer na balak pang magtangka na maningil ng pera na wag silang papahuli dahil kapag naisumbong sila at mahuli ay may kalalagyan sila sa loob ng kulungan. At yan, Munting Latest Live, balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Nestor Torres, live na nagulat mula sa Malolos, Bulacan. Hindi pa rin nadadaanan ang 3 tulay sa Cagayan Province bunsod ng nararanasan tuloy-tuloy na buhos ng ulan sa lalawigan. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Flores live. Grace, kumusta na ang sitwasyon ng mga residente sa Cagayan at meron na bang mga inilikas dyan? Ella, ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Cagayan, wala pa namang naitatalang mga inilikas na mga residente sa lugar. Gayunman, patuloy silang minomonitor ang sitwasyon dahil sa patuloy na nararanasang mga pag-ulan sa probinsya. Simula pa kahapon December 8 ng umaga ay hindi na madaanan ang pangunahing tulay sa bayan ng Baggao kabilang ang San Isidro Taytay Bridge, gayon din ang Bagonot Bridge dahil sa pag-aapaw ng ilog sa Paranan. Ang Bagonot Bridge ay nagdudugtong sa mga barangay ng poblasyon papuntang Bagunot, Taking, Ibolo at iba pang barangay. Hindi rin madaanan ang Natalag Bridge sa Lagom, Piña Blanca dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na nararanasan ngayon sa buong lalawigan ng Cagayan simula pa kahapon. Pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residente na dadaan sa mga nasabing lugar na ipagpaliban na lang muna ang lakad kung hindi naman ito mahalaga para sa kanilang kaligtasan. Inabisuhan na rin ng lokal na pamahalaan na mag-ingat lalo na ang mga residente na malapit sa tabing ilog at mga lugar na may banta ng pagguho ng lupa. Sa ngayon ay patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan ng Cagayan sa mga bayan na apektado ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa lugar. Ella, sa ngayon ay nakakaranas pa rin ng mga pabugso-bugsong mga pag-ulan sa lalawigan ng Cagayan. Ayan mo ng latest live mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Maaari na mapakinabangan ng mahigit 100 magsasaka sa Orani, Bataan ang ipinagkaloob sa kanilang dairy box na gamit upang maiproseso sa iba't ibang dairy products na gawa sa gatas ng kalabaw. Mula sa Orani, Bataan, makibalita tayo kay Leslie Widam live. Leslie, sino-sino itong mga magsasaka na nabigyan ng dairy box at papaano ito magiging kapaki-pakinabang sa kanila? Yes, Ella, ayon sa mga nag-aalaga ng kalabaw na nakausap natin, mahalaga ito sa kanila dahil may mga mapagdadalhan sila ng mga gatas ng kanilang kalabaw para sa dagdag nilang kita. Bukod dito, maaari rin nilang ibenta sa dairy box ang kanilang mga gatas. Hindi gaya ng dati na mano-mano ang ginagawa nilang proseso at pagbebenta sa palengke. Kanina ay formal na ngang binuksan ng Department of Agriculture at Philippine Carabao Center ang dairy box dito sa Orani, Bataan. Ayon kay Senate Committee on Food and Agriculture Senator and Chairperson Cynthia Villar, makatutulong ang dairy box upang dumami ang makapag-produce ng dairy products, hindi lamang sa Bataan kundi maging sa buong bansa. Kabilang sa mga dairy products na pinoproduce dito ay gatas, yogurt, keso at iba pa. Ayon pa kay Senator Villar, malaki ang kakulangan ng gatas sa bansa dahil 1% lamang ang ating na ipoproduce at 99% ay inaangkat na sa ibang bansa. Kaya naman isa ito sa nais pala kasi ng Department of Agriculture para makatulong sa mga magsasaka. Ela, isa ang Tapulaw Multipurpose Cooperative na may 160 na members na binigyan ng dairy box upang makatulong sa mga may-ari ng kalabaw. Bukod dito, napagkalooban din ng kooperatiba ng 40 kalabaw ng DA. At yan muna balita mula dito sa Orani, Bataan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leslie Widam. Isa ng world weightlifting champion si Heidelin Diaz matapos makamit ang 3 gintong medalya sa Women's 55 kilograms division ng International Weightlifting Federation World Championships sa Bogota, Colombia. Malaking bagay naman ito sa kanyang ginagawang paghahanda para sa 2024 Paris Olympics. Para sa detalye, narito ang report ni Ray Villacero. Mabuhay Pilipinas! Tagumpay muli ang 31 taong gulang na Filipino pride na si Heidelin Diaz. Ito ay matapos niyang makapag-uwi ng 3 gintong medalya sa Women's 55 kilograms division ng International Weightlifting Federation World Championships sa Bogota, Colombia.
Ito ang kauna-unahan niyang gold medal sa World Weightlifting Competition. Alam ko mahirap, alam natin lahat mahirap, pero ayun nga tayong mga Pilipino lumalaban. 55 kilograms total podium si Heidelin dahil tagumpay ito sa pagbuhat ng 93 kilograms sa snatch at 114 kilograms sa clean and jerk. Kaya 207 kilogram ang kabuang binuhat ni Heidelin sa kompetisyon. Pinataob ni Heidelin ang mga katunggaling South American Games gold medalist na si Rosalba Morales ng Colombia at ang Olympia na si Ana Gabriela Lopez Ferrer ng Mexico. So napaka-grateful ako na ngayong araw naglaro ako, nakapaglaro, nakapagbuhat at nairepresenta ang Pilipinas ng maayos. Ang gusto ko lang magsabihin sa lahat ng kababayan natin sa Pilipinas, salamat po. Salamat sa suporta, sa paniniwala at sa mga Pilipino na nasa Amerika, sa Atlanta, sa New York, salamat sa suporta. Sa mga Pilipino dito sa Colombia, maraming salamat po. Hindi lang gold medalist sa Olympics, Asian Games at Southeast Asian Games si Heidelin. Ngayon, isa na siyang ganap na World Weightlifting Champion. Tunay na kahangahangang Pinoy. Ang International Weightlifting Federation World Championship 2022 ay ang unang qualifying match para sa 2024 Paris Olympics. Pagkatapos ng kanyang laban ay agad na maghahanda ang kampo ni Heidelin Diaz para sa susunod niyang training bilang paghahanda naman para sa iba pang mga qualifying games na kanilang sasalihan. Mula rito sa Bogota, Colombia, Ray Villacero, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 5 na nagsasabi, ang mga pag-iisip ng matuwid ay ganap, ngunit ang mga payo ng masama ay magdaraya. Tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!